Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Parang walang balak tumigil ang langit sa pag-iyak. Ang mga ilaw ng sasakyan sa kalsada ay nagiging malabong guhit sa basang aspalto, habang ang malamig na hangin ay sumisingit sa bawat sulok ng madilim na eskinita. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang kupas na payong na halos hindi na makasalo ng ulan, naroon si Mang Ernesto. 50 taong gulang na siya. Payat na ang pangangatawan at may mga guhit ng pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay magaspang dahil sa maraming taong pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang saklay na hawak niya. Nakatayo siya sa tabi ng maliit niyang kariton na may nakasulat na balot. Sa ibabaw nito ay may isang bilog na basket na puno ng itlog, natatakpan ng plastik upang hindi mabasa ng ulan. Katabi nito ang isang maliit na lamparang may dilaw na ilaw na nagbibigay ng kaunting init sa malamig na gabi. Paminsan-minsan ay sumisigaw siya sa mga dumaraang tao. "Balot! Mainit na balot!" Ngunit kakaunti lamang ang lumilingon. Ang karamihan ay nagmamadaling umuwi upang makaiwas sa ulan. Ang iba naman ay dumaraan lamang. Tila hindi siya napapansin. Dahan-dahang umupo si Mang Ernesto sa maliit na bangkong kahoy sa tabi ng kariton. Ramdam niya ang kirot sa kanyang binti na matagal nang nawala, ngunit tila patuloy pa ring sumasakit. Tinapik niya ang saklay na nakasandal sa kariton. Kaunting tiyaga pa, mahina niyang bulong sa sarili. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang ilang barya. Binilang niya iyon sa kanyang palad. Kaunti pa lamang ang kinikita niya ngayong gabi. Napabuntong hininga siya. Sa kanyang isipan ay sumusulpot ang mukha ng kanyang anak na si Lia, ang 16 na taong gulang na dalagita na siyang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban araw-araw. Naalala niya ang sinabi nito kaninang umaga bago pumasok sa paaralan. "Tay, wag na po kayong masyadong magbabad sa ulan." Napangiti siya nang maalala yon. Kung maaari lamang, gusto niyang sundin ang sinabi ng anak. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyang manatili na lamang sa bahay at ipahinga ang pagod na katawan. Ngunit hindi pwede. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang may maiuwi mamayang gabi. May baon pang kailangang ihanda bukas. May mga libro pang kailangang bayaran. Biglang may humintong tricycle sa harapan niya. Isang lalaki ang bumaba at lumapit sa kanyang kariton. "Manong, magkano ang balot?" tanong nito. Agad na tumayo si Mang Ernesto. Bahagyang napanguwi dahil sa sakit, ngunit pilit niyang itinago iyon. 20 piso isa, sir," sagot niya habang iniabot ang isang itlog mula sa basket. Iniabot niya ito sa lalaki kasama ang kaunting asin. "Salamat, Manong ah," sabi ng customer bago muling sumakay ng tricycle at umalis. Habang hawak niya ang barya na ibinayad sa kanya, saglit na tumingin si Mang Ernesto sa langit. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ngunit sa kabila ng lamig at hirap ng gabing iyon, hindi siya umalis sa kanyang pwesto. Mahigpit niyang hinawakan ng saklay at muling sumigaw sa kalsada. "Balot! Mainit pa!" Dahil para kay Mang Ernesto, bawat patak ng ulan ay isang paalala na kahit gaano kahirap ang buhay, hindi siya pwedeng sumuko. Hindi maaari habang may anak siyang nangangarap. Patuloy pa ring bumubuhos ang ulan sa madilim na kalsada. Napatingin si Mang Ernesto sa malayo. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata na tila bumabalik sa mga alaala ng nakaraan. Mga panahong malayo sa hirap na dinaranas niya ngayon. Hindi naman siya ganito noon. May panahon na malakas pa ang kanyang katawan. Kayang-kaya niyang magbuhat ng semento, umakyat sa mataas na scaffolding
at magtrabaho mula umaga hanggang gabi nang hindi napapagod. Isa siyang construction worker noon sa isang malaking proyekto sa lungsod. Kilala siya ng mga kasamahan bilang isa sa pinakamasipag at pinakamaaasahan sa trabaho. Mang Ernesto, ikaw na po ang bahala dito ha. Madalas sabihin ng kanilang foreman. At hindi siya kailanman pumapalya. Tuwing uwian, uuwi siyang may ngiti sa labi at may dalang tinapay o prutas para sa kanyang pamilya. Sa maliit nilang bahay, naghihintay ang kanyang asawa at ang batang si Leah noon na 7 taong gulang pa lamang. "Tay!" Masiglang sigaw ni Leah tuwing maririnig ang kanyang yapak sa labas ng kanilang bahay. Sinasalubong siya nito ng mahigpit na yakap na agad na nagpapapawi sa kanyang pagod. Yon ang mga panahong pakiramdam niya ay buo ang kanyang mundo. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Mainit ang araw noon sa construction site. Abala ang lahat sa pagtatrabaho habang unti-unting tumataas ang gusaling kanilang ginagawa. Nasa itaas ng scaffolding si Mang Ernesto kasama ang isa sa kanyang kasamahan na si Joel. Nag-aabot sila ng mga bakal habang ang iba naman ay naghahalo ng semento sa ibaba. Bigla na lamang may narinig na malakas na kalabog. "Hoy! Ingat!" Sigaw ng isa sa mga manggagawa. Napalingon si Mang Ernesto at nakita niya ang isang bahagi ng scaffolding na unti-unting bumibigay. Nanginginig ang bakal. Sandaling nagkatinginan sila ni Joel. "Ernesto!" Hindi pa man natatapos ni Joel ang sasabihin, ay tuluyan ng bumigay ang kinatatayuan nilang bahagi. Sa loob ng ilang segundo, nagdesisyon si Mang Ernesto. Tinulak niya si Joel papalayo sa bumabagsak na bakal. "Tumalon ka!" Sigaw niya. Nagawa ni Joel na makatalon sa kabilang bahagi ng platform. Ngunit si Mang Ernesto ay hindi na nakaalis sa kanyang pwesto. Ang sumunod ay isang malakas na pagbagsak. Nagkagulo ang mga manggagawa sa ibaba. "Ambulansya! Ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya!" Dinala siya sa ospital na walang malay. Ilang oras na naghintay ang kanyang pamilya sa labas ng operating room. Nang magising si Mang Ernesto kinabukasan, mabigat ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang may malaking bahagi ng sarili niya ang nawawala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin at doon niya nakita, wala na ang kanyang kanang paa. Parang tumigil ang mundo niya sa sandaling iyon. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya nakagalaw. Tanging ang luha lamang ang tahimik na dumadaloy sa gilid ng kanyang mata. Sa gilid ng kama, hawak ng kanyang maliit na anak ang kanyang kamay. "Tay, nandito lang po ako." Mahina nitong sabi. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mang Ernesto ang takot. Takot sa kinabukasan. Takot kung papaano niyang bubuhayin ang kanyang pamilya. Hindi niya alam noon na ang araw na yon ang simula ng pinakamahabang laban sa kanyang buhay. Pagkatapos ng aksidente, tila nagbago ang takbo ng buhay ni Mang Ernesto. Ang mga araw na dati puno ng sigla at pag-asa ay napalitan ng tahimik at mabigat na pakiramdam. Matagal siyang nanatili sa ospital. Araw-araw ay dumaraan ang mga doktor at nurse upang tignan ang kanyang kalagayan. Ngunit kahit na gumagaling ang sugat sa kanyang katawan, ang sugat sa kanyang puso ay tila lalong lumalalim. Hindi niya matanggap ang nangyari. Minsan habang nag-iisa siya sa silid ng ospital, dahan-dahan niyang sinubukang umupo sa gilid ng kama. Sa tulong ng nurse, ay binigyan siya ng saklay. "Ito po muna ang gamitin niyo habang nagre-recover pa po kayo," sabi ng nurse. Hinawakan niya ang saklay ng may pag-aalinlangan. Pakiramdam niya ay mabigat ito sa kanyang mga kamay. Hindi dahil sa timbang, kung hindi dahil sa kahulugan nito. Nang una siyang tumayo, halos pawalan siya ng balanse.
Napangiwi siya sa sakit. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na salamin na nakakabit sa dingding. At doon niya unang nakita ang sarili niyang nakatayo sa saklay. Matagal siyang nakatitig. Parang hindi niya makilala ang taong nakikita niya. "Ganito na ba ako habang buhay?" Mahinang tanong niya sa sarili. Pagkalipas ng ilang linggo, ay pinauwi rin siya ng ospital. Ngunit pagdating sa kanilang bahay, ay agad niyang naramdaman na hindi na magiging madali ang lahat. Nakatanggap naman siya ng malaking pera mula sa dating pinagtatrabuhan. Wala rin siyang binayaran sa ospital sapagkat sagot na ng mga ito ang lahat. Pero hindi nagtagal, naubos rin ang perang kanyang natanggap. Lumipas ang mga panahon, sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Nagpunta siya sa mga construction site kung saan dati siyang nagtrabaho. Umaasa siyang baka may maibigay na trabaho kahit magaan lamang. Ngunit halos pare-pareho ang sagot na natanggap niya. "Pasensya na Ernesto ha, mahirap na kasi ang trabaho dito. Saka baka hindi mo kayanin, magpahinga ka na lang muna sa inyo." Hindi nila direktang sinasabing hindi siya kayang tanggapin dahil sa kanyang kapansanan. Ngunit alam niya yon. Unti-unting naubos ang kanilang ipon. Ang dating masayang bahay ay napalitan ng katahimikan at pag-aalala. Madalas nang mag-away sina Mang Ernesto at ang kanyang asawa dahil sa pera. Kahit pilit niyang inuunawa ang sitwasyon, hindi niya maiwasang masaktan sa mga salitang naririnig niya. "Paano na tayo mapubuhay?" Minsang sigaw ng kanyang asawa habang umiiyak. Wala siyang maisagot rito. Dahil iyon rin ang tanong sa kanyang isip araw-araw. Isang umaga, nagising si Mang Ernesto na tahimik ang bahay. Wala ang kanyang asawa sa kusina. Wala rin sa kwarto. Napansin niyang may kulang sa aparador. Sa mesa ay may nakapatong na isang maliit na papel. Dahan-dahan niya itong kinuha. Maikli lamang ang nakasulat. "Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Uwi muna ako sa probinsya." Nanlambot ang kanyang mga kamay. Napaupo siya sa lumang silya sa tabi ng mesa. Pakiramdam niya ay parang may mabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayang lumuluha na pala siya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang boses mula sa pintuan. "Tay?" Pagtingin niya ay naroon si Leah. Hawak ang kanyang bag papuntang paaralan. Nakita nito ang papel sa kanyang kamay at ang lungkot sa kanyang muka. Lumapit ang bata at maigpit siyang niyakap. "Tay, kahit mahirap, kakayanin po natin," sabi nito. Mahigpit rin siyang yumakap sa anak. Sa araw na yon, naiwan silang dalawang mag-ama na kailangan matutong lumaban sa mundong biglang naging mas mabigat. Pagkatapos umalis ng kanyang asawa, lalong naging tahimik ang maliit na bahay ni Mang Ernesto at Leah. Ngunit sa kabila ng katahimikan, pareho nilang alam na kailangan nilang magpatuloy. Hindi pwedeng manatiling ganoon na lamang ang buhay nila. Isang hapon, habang nakaupo si Mang Ernesto sa labas ng kanilang bahay at pinagmamasdan ng mga taong dumaraan, may nakita siyang isang matandang lalaki na nagtutulak ng kariton. "Balot! Balot kayo dyan!" Huminto ang matanda sa tapat ng tindahan sa kanto at may ilang taong bumili sa kanya. Matagal na pinagmasdan niyon ni Mang Ernesto. May kung anong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinagabihan, kinausap niya si Leah habang kumakain sila ng simpleng hapunan. "Anak," mahina niyang sabi, "naisip kong magtinda ng balot sa gabi." Napatingin sa kanya si Leah. "Hindi po ba mahirap yun, Tay?" Tanong nito. Ngumiti si Mang Ernesto, kahit alam niyang totoo ang sinasabi ng anak. "Mahirapan pero kakayanin, anak." Kinabukasan, ay nanghiram siya ng kaunting pera sa isang kapitbahay upang makabili ng ilang tray ng itlog. Gumawa rin siya ng maliit na kariton mula sa mga lumang kahoy na nakita niya sa paligid. Hindi man ito kasing ganda ng ibang kariton sa may kalsada, pero sapat na yun upang makapagsimula. Unang gabi niyang nagtinda, ramdam niya kaagad ang hirap at pagod.
Dahan-dahan niyang itinulak ang kariton habang hawak ang saklay. Ang bawat hakbang ay mabigat at ang bawat pag-usad ay tila nangangailangan ng matinding lakas. Pagdating niya sa gilid ng kalsada, huminga siya ng malalim at sinindihan ng maliit na lampara sa kanyang kariton. Balot! Mainit na balot! Sigaw niya. Ngunit sa unang ilang oras, halos walang lumalapit. Ang mga tao ay dumaraan lamang. Ang iba ay napapatingin sa kanya. Marahil napapansin ang kanyang saklay, ngunit agad ring umiiwas ng tingin. May ilang kabataang dumaan na nagbiro pa. Manong, baka malamig na yung balot mo ha. Nagtawanan sila bago tuluyang umalis. Pinili na lamang ni Mang Ernesto na huwag pansinin iyon. Sa halip, muli siyang sumigaw. Balot! Lumipas ang mga araw at gabi. May mga gabing maganda ang benta. May mga gabing halos wala siyang maiuwi. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin siyang lumalabas gabi-gabi. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagmadaling sumilong ang mga tao sa tindahan at terminal. Ang kalsada ay halos nawalan ng tao. Basang-basa ang damit ni Mang Ernesto. Tumutulo ang tubig mula sa gilid ng kanyang payong. Sandali siyang napaisip kung uuwi na ba siya. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Lia kaninang umaga. Tay, may project po kami bukas. Napabuntong hininga siya. Mahigpit niyang hinawakan ang saklay at tumayo mula sa bangko. Balot! Mainit na balot! Bili na po kayo! Muli niyang sigaw sa madilim na kalsada. Sa gitna ng malamig na ulan, nanatili si Mang Ernesto sa kanyang pwesto. Dahil para sa kanya, ang bawat itlog ng balot na mabebenta ay isang maliit na hakbang papalapit sa pangarap ng kanyang anak. At kahit gaano kalakas ang ulan, hindi niya hahayaang matangay nito ang pag-asa nila. Isang malamig na gabi na naman ang dumating. Makapal ang ulap sa langit at paminsan-minsan ay bumubuhos ang ulan na para bang walang tigil. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay nagiging malabong bilog dahil sa mga patak ng tubig na tumatama rito. Naroon pa rin si Mang Ernesto sa kanyang pwesto. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang maliit na kariton. Hawak ang saklay, habang paminsan-minsan ay sumisigaw sa mga dumaraan. Ngunit tulad ng ibang maulang gabi, kakaunti lamang ang bumibili. Dahan-dahan siyang naupo sa maliit na bangko. Hinaplos niya ang kanyang mga kamay upang kahit papaano ay mawala ang lamig. Napatingin siya sa basket ng balot. Marami pa ring natitira. Napabuntong hininga siya. Kung hindi niya yun may bebenta, malulugi na naman siya. Habang nag-iisip siya kung hanggang anong oras pa siya mananatili roon, may napansin siyang maliit na anino sa kabilang bahagi ng kalsada. Isang batang lalaki ang nakaupo sa ilalim ng poste ng ilaw. Payat ito, marumi ang damit, at nanginginig sa lamig. Nakayuko ito habang yakap ang sarili. Matagal siyang nakatitig sa bata. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang 2 itlog ng balot mula sa basket. Nilagyan niya ito ng kaunting asin at inilagay sa maliit na baso ng sabaw. Gamit ang kanyang saklay, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bata. Hoy, iho! Mahina niyang tawag. Napatingin ang bata sa kanya. Halata sa mukha nito ang takot at pag-aalinlangan. Ngumiti si Mang Ernesto. Uminom ka muna ng sabaw. Mainit ito, sabi niya habang iniabot ang baso. Hindi kaagad gumalaw ang bata. Libre lang kaya huwag kang mag-alala. Dahan-dahang inabot ng bata ang sabaw. Halos manginig ang mga kamay nito habang hawak ang baso. Pagkatapos, ay inabot rin ni Mang Ernesto ang 2 itlog. Kumain ka muna. Mukhang gutom ka na eh. Tahimik na tumango ang bata bago nagsimulang kumain.
Halatang matagal na itong hindi nakakakain ng maayos. Habang pinapanood iyon ni Mang Ernesto, may kakaibang pakiramdam ng gaan sa kanyang puso. Kahit kaunti lamang ang kinita niya ngayong gabi, pakiramdam niya ay may nagawa siyang mahalaga. Pagkatapos kumain, tumingala ang bata sa kanya. "Salamat po," mahina nitong sabi. Ngumiti si Mang Ernesto. Mag-ingat ka palagi ha. Sagot niya. Muling bumalik si Mang Ernesto sa kanyang kariton. Naupo siya sa bangko at tahimik na pinagmasdan ang maulang kalsada. Hindi niya napansin na may ilang taong nakakita sa ginawa niyang kabutihan. May isang babae na nakatayo sa loob ng tindahan sa kabilang kanto. Tahimik niyang nakita kung paanong binigyan ni Mang Ernesto ng pagkain ng batang palaboy. Kahit halatang kaunti lamang ang kanyang paninda. Napailing ang babae habang nakangiti. Samantala, si Mang Ernesto naman ay patuloy lamang na sumisigaw sa kalsada. Hindi niya alam na ang simpleng kabutihang ginawa niya sa gabing iyon ay unti-unting magbabago ng kanyang kapalaran. Dahil minsan, ang isang maliit na kabutihan ay nagiging simula ng mas malaking liwanag sa buhay ng tao. Lumipas ang mga buwan na patuloy na nagtitinda si Mang Ernesto ng balot gabi-gabi. Sanay na siya sa lamig ng hangin, sa basang kalsada, at sa mahabang oras ng paghihintay ng mga customer. Ngunit kahit gaano siya katatag, hindi rin may kakaila na unti-unti nang napapagod ang kanyang katawan. Isang gabi, mas malakas kesa dati ang ulan. Ang hangin ay malamig at tila tumatagos hanggang sa buto. Halos wala ng taong dumaraan sa kalsada. Basang-basa ang damit ni Mang Ernesto, ngunit nananatili pa rin siya sa tabi ng kanyang kariton. Balot! Mainit na balot! Mahina niyang sigaw, ngunit ramdam niyang parang mabigat ang kanyang ulo. Nahihilo siya at parang umiikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa gilid ng kariton upang hindi matumba. Siguro pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpasya na siyang umuwi. Mabagal niyang itinulak ang kariton habang hawak ang saklay. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kesa sa dati. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Lia. "Tay, basang-basa po kayo," nag-aalalang sabi nito. Ngumiti si Mang Ernesto kahit nahihirapan. "Ayos lang ako anak," sagot niya. Ngunit hindi niya na naitago pa ang kanyang panghina. Bigla siyang napaupo sa silya at napahawak sa kanyang dibdib. Nag-alala si Lia. "Tay, okay lang po ba kayo?" Ngunit bago pa siya makasagot, tila nawalan ng lakas ang katawan ni Mang Ernesto. Napapikit siya at dahan-dahang bumagsak sa silya. "Tay! Tay!" sigaw ni Lia. Kinabukasan, nasa maliit na klinika sa kanilang barangay si Mang Ernesto. Mataas ang lagnat niya. Dahil sa matinding pagkapagod, lumapit ang doktor kay Lia. "Kailangan niya na munang magpahinga. Napagod ng gusto ang katawan niya dahil sa sobrang trabaho at pagkababat sa ulan," paliwanag nito. Tahimik na tumango si Lia. Alam niyang hindi madaling magpahinga ang kanyang ama. Dahil kung hindi ito magtatrabaho, wala silang kikitain. Pagbalik nila sa bahay, nakahiga lamang si Mang Ernesto sa kama. Tahimik na umupo si Lia sa tabi niya. "Tay," mahina niyang sabi. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Mang Ernesto. "Pasensya ka na anak ha," mahina niyang sabi. "Parang pinanghihinahan ako ng katawan." Napailing si Lia habang pinipigilan ng luha. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Tay." Sandaling tumingin si Mang Ernesto sa kisame bago muling nagsalita. "Lia anak, kung sakaling may mangyari man sa akin." "Tay, huwag niyo pong sabihin yan." Mabilis na sagot ni Lia. Ngunit hinawakan ni Mang Ernesto ang kamay ng anak. "Pakinggan mo muna ako anak," sabi niya. Tahimik na tumango si Lia habang may luha sa kanyang mga mata.
Kung may mangyari man sa akin, ipagpatuloy mo ang pangarap mo ha. Mag-aral ka ng mabuti. Mahigpit na inawakan ni Leah ang kamay ng kanyang ama. Hindi po mangyayari yan, Tay. Kagaling po kayo. Ngunit sa gabing iyon, habang natutulog ang kanyang ama, tahimik na umiyak si Leah sa tabi ng kama. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding takot. Takot na baka sa isang araw, mawala ang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng takot na yon, may isang bagay siyang ipinangako sa sarili. Ano man ang mangyari, hindi niya sasayangin ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama. Dahil ang bawat gabing nagtiis si Mang Ernesto sa ulan ay para lamang sa kanyang kinabukasan. Makalipas ang ilang taon, nagbago na ang takbo ng buhay ni Mang Ernesto at Leah. Walang nangyaring masama kay Mang Ernesto. Patuloy itong gumaling at patuloy na nagtrabaho hanggang sa si Leah ay nakapagtapos ng pag-aaral. Ang hirap at tulan na minsang naging bahagi ng bawat gabi ay tila nag-iwan ng marka. Ngunit sa bawat patak nito, lumakas ang kanilang determinasyon. Ngayon, nakatayo si Leah sa harap ng entablado ng kanilang paaralan. Suot ang kanyang toga at hawak ang diploma. Nakangiti siya ng buong puso. Sa bawat ngiti at pati na rin kanyang mga hakbang, naaalala niya ang bawat gabing nagtiis ang kanyang ama. Bawat patak ng ulan na bumuhos sa kanilang kariton at bawat itlog ng balot na inabot niya sa mga dumaraan na minsang tumulong sa kanila. Sa audience, nakaupo si Mang Ernesto. Hawak ang kanyang saklay at nakasandal sa maliit na bangko. Ang mga mata niya ay basa sa luha, ngunit may ngiti na hindi kayang itago ng panahon at hirap. Ramdam niya ang bawat pangarap ng anak na ngayon nagiging katotohanan na. Habang tinatawag ang pangalan ni Leah bilang cum laude, bahagyang napangiti si Mang Ernesto. Napangiti siya dahil sa bawat hirap na dinaanan niya. Ang aksidente, ang pagkawala ng asawa, at ang mahabang gabi ng pagtitinda sa ulan ay nagdala ng liwanag sa buhay ng anak. Habang nakatayo si Leah sa entablado, muling napatingin siya sa kanyang ama. Ang batang minsang nangamba sa bawat gabi ng ulan ay ngayon ay isang dalaga na nagtagumpay sa sarili niyang mundo. Salamat po sa lahat, Tay. Mahina ngunit po ang puso niyang wika habang iniabot ang diploma sa kanyang ama. Lahat ng ito ay dahil po sa inyo. Dahan-dahang tumayo si Mang Ernesto at iniabot ang saklay sa iba niyang kasama upang yakapin ang kanyang anak. Para bang naramdaman niya sa unang pagkakataon ang tunay na bigat ng tagumpay. Hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa tagumpay ng kanyang anak na pinaglaban niya bawat gabi, bawat araw at bawat oras. Sa mga mata niya, nakita niya ang kanyang nakaraan. Ang aksidente sa construction site, ang mga gabing basa at mag-isa sa tabi ng kalsada. Ang araw na iniwan sila ng kanyang asawa. Ang bawat hirap at gutom na tiniis para sa kinabukasan ni Leah. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay tila nagbigay ng kahulugan sa bawat pagod at sakripisyo. Tahimik silang nagyakap habang nagpapalakpakan ng buong auditorium. Halos makalimutan ni Mang Ernesto ang kanyang sariling pagod at sakit. Sa isang sandali, tila napawi ang lahat ng lungkot at pangungulila na matagal niyang pinasan. Muling tumingin si Mang Ernesto sa paligid at sa madilim na mga sulok ng auditorium ay naaalala niya ang bawat gabing natutulog siya sa bangko sa tabi ng kariton sa ilalim ng ulan na puno ng pangarap para sa anak. Ngayon, ang liwanag ng stage at ng mga mata ni Leah ay naging simbolo ng lahat ng hirap na yon na hindi nasayang. Anak, ipagpatuloy mo lagi ang pangarap mo ha. Wika niya habang hawak ang kamay ni Leah. At lagi mong aalalahanin. Kahit kaano kahirap, may liwanag sa dulo ng bawat gabi ng ulan. Ngumiti si Leah at sa ngiti niya,
Ramdam ni Mang Ernesto na matagumpay niyang naipamana ang halaga ng tiyaga, sakripisyo at pagmamahal. Ang kanilang buhay ay patunay na kahit sa gitna ng unos, may pag-asa, may liwanag at may pangarap na kayang maabot. At sa gabing iyon, sa isang simpleng tahanan, naramdaman nila ang tamis ng tagumpay. Isang tagumpay na mas matamis dahil dumaan sila sa ulan, sa dilim at sa hirap, ngunit hindi kailanman sumuko. Ang bawat patak ng ulan na minsang nagbanta sa kanilang buhay ay naging simula ng liwanag na nagbigay daan sa kinabukasan ng anak ni Mang Ernesto. Ang bawat gabing paghihirap ay nagbunga ng isang maliwanag na bukas, isang bukas na puno ng pag-asa at pangarap. Lumipas pa ang mga araw, buwan at maging taon. Nagtatrabaho na si Lia sa isang magandang kumpanya. Kumpanya na nagbigay sa kanya ng maraming benepisyo, malaking sahod, at bagong bahay, kasabay ng kanyang pagperma sa isang promotion. Ngayon ay maayos na ang buhay ng mag-ama. Hindi na sila isang kaig at isang tuka. Hindi na kailangan pa ni Mang Ernesto na magtinda ng balot gabi-gabi para lamang meron silang maibili ng pagkain. Ngayon ay kumakain sila higit pa sa 3 beses sa isang araw. May masaganang buhay at may maginhawang tahanan. Hindi man na sila kumpleto, pero pinunuan naman ni Mang Ernesto ang pagkawala ng kanilang ilaw ng tahanan. Mula nang umalis ang kanyang asawa, wala na siyang balita rito. Hindi na rin nila ito hinanap, sapagkat noong mga panahong kailangan nila ng katuwang, walang pagdadalawang isip silang iniwan ito. Ganun pa man, hindi nagtanim ng galit si Lia sa kanyang ina, sapagkat ni minsan ay hindi itinuro ni Mang Ernesto na magtanim siya ng sama ng loob. Pagkus ipinaintindi nito ang lahat ng sitwasyon sa kanilang buhay mula pagkabata niya hanggang sa ngayong nagtatrabaho na siya. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ipinakita ni Mang Ernesto na ang tunay na pagmamahal sa anak ay hindi nasusukat sa dami ng pera o material na bagay, kung hindi sa tiyaga, sakripisyo at pagtitiyaga, kahit na sa gitna ng hirap at kapansanan. Ang kwento ay nagpapaalala na kahit gaano kalaki ang pagsubok, may paraan upang magpatuloy sa buhay kung may determinasyon sa ating mga puso. Ang bawat maliit na hakbang, tulad ng pagtitinda, ay may kahalagan sa hinaharap. Kahit maliit na bagay tulad ng pagbibigay ni Mang Ernesto ng balot sa batang gutom, ay nagbubunga ng positibong epekto. Ipinapakita nito na ang kabutihan at malasakit sa kapwa ay hindi masasayang at maaaring magbukas ng pinto para sa tulong at inspirasyon. Ang determinasyon naman ni Lia na mag-aral at magsikap ay patunay na ang pangarap ay hindi imposible basta't merong tiyaga at suporta ng iyong magulang. Ang bawat sakripisyo ng magulang ang siyang nagiging tulay para sa kinabukasan ng anak. Kahit puno ng ulan at dilim ang paligid, may liwanag na naghihintay sa dulo. Ang kwento ay nagtuturo na ang bawat pagsubok ay may kasamang pag-asa. Hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa sa hinaharap. Ang kwento ni Mang Ernesto at Lia ay paalala na kahit gaano man kahirap ang buhay, kahit gaano kalakas ang ulan, may liwanag na naghihintay sa mga taong patuloy na nagtitiwala at umaasa. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba.
At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.